Bago desisyonan ang mga petisyon para sa taas sahod, tiniyak ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng NCR na kanilang munang titibagin ang lahat ng panig. Narito ang aking report. Ang 600 pisong sahod ni Mang Gilbert araw-araw na minimum wage na sisimot sa 5 anak niyang nag-aaral. Actually, sa isang araw, ang pamasahe ng 2 anak ko, nagkukonsumo na sila ng 200 pesos. Sa kanilang 2 na po yun. Wala pa ho doon yung pangkain nila. Kaya tuloy pati asawa ni Mang Gilbert nagtrabaho kahit masakripisyo ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang aking asawa ay nagtrabaho na ng kasambahay para lang matustusan at matulungan yung pangangailangan ng aming pamilya. Nagsagawa na ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng National Capital Region ng public hearing para sa taas sahod. Ibinahagi ng NEDA ang kasalukuyang sitwasyon ng socio-economic ng rehiyon at ang Department of Agriculture naman ay kanilang inilatag ang kasalukuyang presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon naman sa isang grupo mula sa akademya, dapat gamitin ang scientific process sa pagpapatupad ng taas sahod tulad ng pag-aaral kung paano ba ginagasta ng isang manggagawa ang kanilang kita. So in the past po, insignificant po yung impact ng wage increase sa inflation, hindi po inflationary. Panawagan naman ng ilang grupo ng employers, hindi naman bigla ang pagtaas ng sahod. May nanawagan ng 1 taong moratorium o walang taas sahod sa loob ng 1 taon. Pero para sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board, yung moratorium, it does not necessarily, wala pa po moratorium because the rules does not provide for a moratorium. tiniyak naman niya na lahat na nakuha nilang impormasyon mula sa manggagawa, employer, akademya ay kanilang ikukonsidera para sa kanilang magiging desisyon kung magkano ang itataas na halaga ng sahod sa rehiyon. Higit 10 petitioner, nasa 150 hanggang 750 pesos ang kanilang hiling na taas sahod. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.